Marvin! Hello po, hello. Maupo ka! Good morning, good morning. Sa aming sala. Kasya ba tayo dito? Kasya tayo! Kasya. Oy, batiin mo muna yung mga nanonood sa Net25 at nakikinig sa radyo. Hello po sa inyo lahat. Magandang umaga! Yes! Good morning po sa lahat! Eto na, Marvin! Nako, kumusta ang iyong pag-open ng apartment? Ang dami! Apat! Paano mo naisip na mag-open ng maraming business? Nilahat mo na eh. Oo! At iba-iba ha? Iba-iba, hindi pare-pareho. Actually, yung yung mga negosyong binuksan ko, may tinutulungan naman po ako ng partner ko. Tulad po sa clothing business, siya po yung pinahawak ko. Pero yung sa tracking, sa gas station, tsaka yung restaurant, ako po yung nag-aayos lahat doon. So doon po si yung partner ko doon lang sa sa clothing business. Paano ka nagsimula? Correct. Saan ka nagsimula? Gusto naming malaman paano mo yun sinimula. Yung masasabi mo kapag tinanong ka ngayon ano yung success story mo? Saan nagmula ang success story na ito? Ito po kasi yung sikreto talaga sa pagiging isang negosyante. Una sa lahat dapat maging tapat ka sa mga taong nakikilala mo hanggat maaari na mas maganda na di baling lamangan ka, huwag ka lang manlamang. Ganda! Yun po talaga. Opo. Kasi po, dati po akong tricycle driver. Oh. Opo. Dati po akong tricycle driver na nagbakasakali na lumapit sa mga taong nakikilala ko na una, driver lang nila ako na ang ginagawa ko kahit libreng drive, sige libre, basta sama ko. So, ganun po nagsimula lahat hanggang may mga nag-alok na gusto mo, magganito ka. Gusto mo, Kasi pinagkatiwalaan na siya Yun po ang talagang sikreto. Yung at hindi mo sinisira, mahirap masira. Opo. Yun po talaga ang isang hindi nalalaman ng ibang mga gustong umangat o umasenso na yun ang kailangan nilang i-earn, yung pagiging matapat. Kasi kusang o-offer ng tulong ang mga tao makikilala mo. Pero ikaw bro, meron kang background na sa business management. Yung totoo po wala. Oo. Pero doon po kasi ako magaling sa strategy. Kung saan lahat po ng pinasok kong business hindi naman po sa lahat po naging maganda. Pero inaral mo, meaning strategizing, meaning aaralin mo yun. Inaaral ko po ng sobra. Hindi ka dapat pumasok ka na lang doon basta-basta. Ganun po. Pagpasok ko, halimbawa, nandiyan na po ako. Nagsimula po kasi ako, nung tricycle driver po ako, naging photographer po muna ako. Okay. Tapos, dun sa photography, syempre lumaki yung company. Nagkaroon po ako ng 54 na katao na tauhan. Tapos 3 ang sekretary ko. Tsaka ako ipinasok yung catering business. Ayun! Catering. So ina-up mo ng ina-up yung business na kinalalagyan mo. Na halos di ka na matulog kasi Correct. puro strategy ang iniisip mo kung paano ka lalaki. Oo. At sino ang nagturo sa'yo ng ganitong klase ng strategizing? On your own? Or? Sarili lang po. Talagang aaralin mo, pag-iisipan mo kung saan mo kukunin kung paano kang lalakas. Ngayon naman po, madaling aralin dahil po sa internet. Ayun. Okay. Sa lahat ng business na pinasok mo, ano yan? May kanya-kanya kang puhunan na ginawa or pinagulong mo mula sa catering business mo? Wala po. Laway lang. Laway ang puhunan. Yung tamang pakikipag-usap, ang ibig mong sabihin. Pakikipag-deal. Oo. Pero kung nag-umpisa ka sa isang negosyo, natumbok mo yung negosyong ito, ano ang nag-uudyok sa'yo? Anong naisip mo para mag-venture sa iba pang negosyo? Yes. Hindi ko po iniisip na mag-iba. Kusang dumarating yung mga pagkakataon na may nag-o-offer sa akin na ito maganda. Tapos pag-aaralan ko po na kung maganda nga, susubukan ko. Pero may pag-aaral, due diligence, di ba? Nag-aaralin mo rin muna, research and develop, research lang, di ba? Opo. Thorough research. Ang isang maganda lang na sa akin, lahat ng pera na kinikita ko kahit maliit, diretso sa bulsa. Naiipon. Kaya nabubuksan muli ng panibagong business. Saka lumalaki po.
wala po akong business talaga na hindi ipinasok na hindi naging maganda yung takbo. Mahusay. Kasi nakatutok ka. Opo, ganun, Oo. ganun po yung nangyari. Dati po, yung sa photography ko, every month, pinaka-konti ko pong kliyente is 40. Wow. Pinaka-konti po yun. Kaya, Okay, Naging- base dito sa sinasabi mo sa amin, bukod sa tamang pakikisama at pagiging honest at paglaban ng patas, ano pa sa tingin mo yung parang kailangang meron ang isang tao para maging consistent siya sa business na pinatatakbo niya? bukod po dun sa, yun nga, kailangan natin ng pagiging honest. Oo. Ang kailangan talaga dyan, lakas ng loob. No, Opo. totoo, no? Yun po kasi karamihan sa atin na natatakot silang pasukin yung isang negosyo dahil natatakot silang Malugi. malugi. Mm. Pero hindi po ganun yun. Ang totoo po niyan, ang pagiging isang negosyante, kasama talaga yung lugi. Ayun na, friend. Eto na. Doon na natin papapasukin ngayon. I'm sure may mga pagsubok na pumasok sa iyo. Opo. Hindi walk in the park lahat, no? Opo. Paano? Anong mga pagsubok yung mga kinaharap mo? Ang pinakamalala lang naman po na pagsubok na nangyari sa akin, nawalan po ako ninakawan ako ng tao ko na pinagkakatiwalaan. Oh. Medyo Okay. malaki. Ito, interesting itong nangyari sa kanya. Ano ang iyong ginawa nung nalaman mo na ikaw pala ay nawawala ng pera at natumbok mo kung sino yung kumukuha ng perang yun? Kinausap ko na lang po yung family. Kinausap ko yung family kung paano po sila magbabayad sa akin. At nangako naman sila na uunti-untiin nila. Medyo malaki. Pero yun, nakiusap na lang sa akin na ganun magbabayad. Pero Bakit mo pinagtiwalaan? Kasi kung malaki yan, at syempre, di ba, pag nagnanakaw, ay talagang isa yan sa mga bagay na, nako, kailangan lumayo ka na sa taong yan. Kasi Opo. pwede niyang ulitin. Opo, Di ba? opo. Bakit ka nagkalakas ng loob na, sige, bigyan pa rin ng pagkakataon, at ito, sige, bayaran mo. Paano mo in-strategize yung gano'n? ganito po kasi, kung gusto mong lumaki sa isang negosyo, kailangan mong magtiwala. Oh. Hindi mo kakayanin mag-isa lahat ng operations, ikaw lang. Mhm, Kailangan totoo. mo ng tauhan para makagawa ka pa ng panibagong trabaho. Tulad po nun, paano ka magtatayo ng panibagong negosyo kung ikaw nakafocus ka dito sa isa? Mhm. Kaya kailangan mo ng tao na pagkakatiwalaan para makapagbukas ka ng panibago. Ang pagkakamali lang, masyado niyang ginamit yung power niya para... Yung pagtitiwala mo ay sinamantala niya. Yun po. Anong learnings mo mula riyan sa karanasan na yan? Siyempre, una sa lahat, hindi dapat ganun kabilis magtiwala. Lalo pagdating sa pera, sa totoo lamang. Opo. Oo. Kasi siya yung naglalabas ng pera sa Yes. so ganun po. Oo. So, sumobra yung tiwala mo. Opo. Hindi ka na nag-check sa kanya kung ano na yung nangyayari. Parang Ganun ganon. po, ganun So po. ngayon, yun ang ina-apply mo na sa lahat ng negosyo mo at mga nakakasama mo sa trabaho. Paano? Opo. Ang nangyari na lang po, sobrang monitor na ako. Kumusta siya ngayon? I mean, na pinagbigyan mo siya. Yun ang Hindi- gusto kong malaman. Halos hindi na makatingin, pero tuloy-tuloy ang trabaho. Oh. Pero puro ano na lang siya, puro yung mga hindi na katulad ng hahawak Labor siya. na yung nagagawa niya. Hindi mo na mahihirapan ka ng pagtiwalaan pagdating sa Opo, pera. Iba na Yun yung talaga pinagkatiwalaan. yun. Maski sa anong posisyon, my friend, pag ang tiwala ay nasira mo, mahirap Exactly. magbalik. Exactly. May bitak talaga. Opo. Kahit iglo mo pa. Alam mo, kung inspirasyon at inspirasyon lang ang pag-uusapan, itong si Marvin, truly inspiring. True. Kasi hindi niya kinakaila ang kanyang humble beginnings. Yes. Bago pa siya naging tricycle driver Correct. o photographer, siya ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Yes. Pero bumawi siya. Paano mo ito binawi? Nangyari po kasi sa akin na laging nasa isip ko, paano pag nawala? Kahit maganda na yung nangyayari sa akin, laging nasa isip ko, paano kung mawala? Kaya ang ginagawa ko po lagi, pinag-iigihan ko ng pinag-iigihan. Lagi ko pong inaayos kung kumita ako ng 10,000 ngayon, kailangan next month mas malaki sa 10,000. So lagi pong ganon, hindi pwede na pababa yung kita ko sa isang buwan. Oh, yun. Masikap, Yun ang- pinagsikapan niya talaga. Ay, iba talaga yung mindset Oo. ba? Mindset. Oo.
Kasi bata ka pa, bro. Iba yung mindset niya. Business-minded ka na. Opo, ganun po. Hindi naman po sa sa aming magkakapatid na 7, ako po yung hindi nakatapos. Pero ako yung businessman. Lahat po sila mga empleyado. Yes. Hi! Sumama mo sa profile, mga Kanet 25. This is Love Anyo Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.